Magandang umaga mga kaibigan. Ito po si Kaloy Conde para sa isa namang episode ng ating komentaryo dito sa Open Talk Podcast. Alam niyo na medyo na ano na ako medyo nababahala na ako or nagdududa kung bakit hanggang ngayon hindi pa masyadong kino-question, inuurirat itong Commission on Audit tungkol sa nangyayari ngayon dito sa mga corruption regarding involving DPWH, members of Congress at saka iba pang ahensya ng gobyerno. Kasi kung meron mang isang parang malinaw na ngayon para sa atin lahat, ito yung um, kawalan ng oversight, mainly ng Commission on Audit dito sa mga nangyayari ito. Ang dami-daming lumusot, ang dami-daming napalusot ng mga mukhang irregular na mga transaction, ano, na tila wala pang nagtatanong or baka naman kasi in fairness to the Senate Committee ni Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Senator Panfilo Lacson, baka naman maaga pa, no? Baka darating din tayo dyan. Baka nasa stages pa lang ng pag-uungkat itong ginagawa ng committee, no? Kaya lang, ilang linggo na ba tong issue na to ng corruption sa DPWH? Linggo, buwan. Ang una at huli ko pa yatang napansin na nabanggit ang Commission on Audit, yung nangyari sa House of Representatives sa isang hearing. Nabanggit lang doon. Parang pahapyaw pa nga hindi talaga tinukoy ng todo. At in fact, nabulgar nga doon na isang Commission on Audit Commissioner ay isa din palang contractor. Nakalimutan ko na kung sino yun, pero lumabas yan doon sa hearing ng House. So, malaking bagay itong papel ng COA dito sa mga nangyayari. Kaya ako nagtataka bakit hindi pa napupuntirya ito eh. Pero again, we will give the committee the benefit of the doubt, pero tingin ko dapat nang tingnan ang naging papel o ang kawalan ng papel ng Commission on Audit sa nangyayari ngayon. Kasi tingin ko hindi makakalusot itong mga kalokohan na mukha talagang ginawa sa DPWH, kakontsaba nila yung mga kontraktor kung nagtrabaho lang ng maayos ang COA. Okay? Kasi under the law, nasa batas, ang bawat ahensya ng gobyerno, merong ng tinatawag na in-house or resident auditor na tinalaga ng Commission on Audit. Itong Commission on Audit ay isang constitutional body. Independent yan. Wala sa executive department yan or under the office of the president. Kasi nga, constitutional siya. So meron siyang kakayahan, kalayaan at mandato na usisain yung mga nangyari sa mga departamento. Yun ang trabaho niya, mag-audit. Siyempre, yung ang pag-audit ng COA, as the name auditing implies, is usually after the fact na yan eh. Ino-audit ng COA yung mga proyekto, halimbawa, kung naayos ba nila ng matapos, tapos pag nausisa na nila, maglalabas sila ng mga report. Pero sa pagkakaintindi ko, the whole process, halimbawa, sa isang ahensya katulad ng DPWH, na merong involved na bilyon-bilyon. Kaya nga mayroong resident auditor dyan eh. Sila yung mga pulis dyan eh. Sila yung magbabantay. Sila yung magfa-flag. Hindi lang after the fact. Kundi makikita na lang yung proseso kung sinusunod ba. Yan ngayon ang nakapagtataka kung bakit ah, parang walang naririnig tungkol sa COA. Actually, ilang linggo ko nang iniimbita si dating COA Commissioner Heidi Mendoza na mag-guest dito kaya lang hindi siya available para pag-usapan nga itong tungkol dito. Hindi lang actually COA pero yung buong struktura ng government kung saan dapat andun yung mga oversight, kung saan yung mga nag-o-audit, mga nag-uusisa, nag-uurirat kung ano yung mga ginagawa ng gobyerno. Kasi yun ang papel nila eh. Lagi ko ang minimaintain, hindi naman magwawala itong mga corrupt sa gobyerno, di ba, sa DPWH or kahit ano pang ahensya, kung alam lang nila na titingnan sila, uusisain, i-audit sila pagkatapos. Yan ang function ng Commission on Audit. Hindi lang actually after the fact na saka lang sa mag-audit at saka sasabihin nila, oh, wag natin bayaran to, mag-issue tayo ng disallowance. Kasi lagi nilang ginagawa yan eh, di ba? Kay VP Sara,
Nag-ano sila ng mga disallowance. Pero after the fact na nga yan. Pero ang tingin ko, kung maayos lang ang COA sa ginagawa nila, dun sa mga ahensya mismo, at meron silang kredibilidad, at meron silang, alam mo yun, kung known sila, kung alam ng mga nagtatrabaho doon na hindi nila basta-bastang malalampasan itong COA, magdadalawang isip yung mga yan na gumawa ng katarantaduhan. Di ba? Parang ano lang yan eh. Parang sa bahay nyo lang yan eh. Pag ikaw na parent ka, stricto ka at alam mo, pinapatupad mo yung batas mo sa bahay mo, yung mga alituntunin sa bahay mo. Yung mga, kung meron mang mga matitigas na ulo na anak mo, magdadalawang isip yan na gagawa ng kalokohan. Ganyan din yan sa COA. So ngayon, yun ang pinakamalaking tanong ngayon, bakit nangyayari pa rin itong mga to? At hindi lang naman DPWH ang binabantayan ng COA. Binabantayan din yan ang Kongreso, both houses of Congress. Binabantayan lalo na niya yung ibang mga ahensya ng Executive Department, kasama ng gayang DPWH at iba pa. So heto ka ngayon. Bakit? At bakit, yun nga, sa lumabas dun sa House of Representatives na hearing one time, may commissioner na involved ang pamilya niya as a contractor. So, magdududa ka talaga, either kasabwat dito ang mga taga-COA or hindi lang nila ginagawa yung trabaho nila. Pero mahirap paniwalaan na hindi nila ginagawa yung trabaho nila eh. Ako sa tingin ko, kahit na wala kang ginagawang lantaran o direct na masama or magnakaw or what, kung hindi mo ginagawa ang trabaho mo na dapat sana ginagawa mo under the law, eh para ka na rin kasabwat nila. Alam mo yun? Negligence na yan eh. Dereliction of duty na yan eh. So, I think napapatunayan lang sa mga nangyayari ngayon na itong nangyayaring korupsyon sa DPWH, flood control at ano-ano pa ay talagang systemic talaga. Systemic. Andyan yung mga taga-DPWH na nakitaan nila ng paraan kung paano sila kumita ng bilyon-bilyon. Kinasabwat nila yung mga congressman, baka nga may senador pa, para mag-alat ng pera para sa mga ghost projects or ano pa man dyan projects. Kinasabwat nila yung mga contractor. May iba dyan eh, ghost contractor pa nga, para katulad ng si Sally Santos na mukhang hindi naman talaga maayos na contractor pero pinapahiram niya yung lisensya niya. So, ano talaga? So, sa buwatang matindi talaga, na sa tingin ko ay sana noon pa lang ay, alam mo yun, napigilan na yung pagbaha ng corruption kung ginagawa lang talaga ng Commission on Audit yung trabaho nila. Dapat imbestigahan ng Blue Ribbon yung COA. Tatargetin din dapat yan sila. Ngayon, alam naman natin, nagsisimula pa lang nga si Blue Ribbon Committee tungkol dito at mukhang ang gusto talaga nilang i-establish ay kung sino ba yung mga matataas na mga opisyal sa gobyerno, sa kongreso ang kasabwat dito. Kahapon, sa hearing kahapon, mukhang naipit tayo dun sa ano nila back and forth nila na ayaw nilang umamin kung sino ba talaga yung mga proponent, mga ganyan. Kasi yun ang laging dinidiin ng mga senador eh. Yung Panfilo Lacson, yung Ping Lacson. Sino ba talaga yung proponent na hindi masagot-sagot nitong mga taga-DPWH na to. Okay, given na talagang importante yun, ano? Pero again, hindi dapat tumigil doon. Ito na yung pagkakataon ng gobyerno, ng Blue Ribbon, in aid of legislation or whatever, and even itong Independent Commission for Infrastructure na tinayo ni Mr. Marcos, ni Presidente Marcos, na talagang tingnan yung kabulukan na nangyayari ngayon dito sa ating birokrasya. Again, hindi lang ito DPWH, hindi lang ito House. Kasama dyan yung COA, kasama na dyan yung mga oversight mechanisms ng gobyerno. Okay? Malaking malaking bagay ito. Napakalaking undertaking nito. Pero kailangan gawin para maalis na yung mga kabulukan dyan sa gobyerno. Alam naman natin, hindi lang ito DPWH. Ang dami pa. Even sa LGUs. Marami pa to. Pero again, sa isang demokrasyang katulad natin, na minsan hindi naman natin nasusubaybayan yung mga nangyayari dyan sa mga ahensya sa gobyerno, di ba?
Kaya andyan yung mga ahensya katulad ng COA, mga constitutional, mga independent constitutional bodies katulad ng COA na siya dapat ang tumitingin sa mga to on our behalf. Yun ang trabaho nila. Pero mukhang ang nangyayari ngayon, either walang kwenta nila sa ginagawa nila, sa trabaho nila, or kasabwat sila. So kailangan sagutin yan. Hindi pwedeng palagpasin, hindi pwedeng matapos itong investigasyon na to na hindi matingnan kung ano yung naging papel dito ng COA, kung ano yung naging kahinaan ng COA, kung ano yung naging involvement ng mga opisyal ng COA dito sa mga katiwalian na to.